Magandang buhay, mabiyayang buhay, mapagpalang buhay, mapayapang buhay sa ating lahat. Mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan at mga ka-ride-on sa ating Panginoon sa Kristo mula sa iba't ibang sulok ng Luzon, Visayas at Mindanao at gayon din sa iba't ibang panig ng buong mundong ito na nilikha at pinagkatiwala ng Diyos sa buong sangkatauhan. Ng ibang lingkod ng Diyos, Bishop Yutangona, na narito muli upang pangunahan ang episode 226 ng Ride On Ministry, araw po ng Lunes, November 9, 2020. Yes, ang Ride On Ministry, Ride On with Jesus Christ, Ride On with His words, Ride On with the sound of praise, worship, prayer and service. Tayo po ay manalangin sa Panginoon. Aming Ama at aming Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, Ikaw ay aming pinupuri, winawalhati sa umagang ito. Mahayag ka sa aming kalagitnaan at gayon din sa bawat isa sa amin. Padaluyin, Panginoong Diyos, ang inyong grasya at pag-ibig sa bawat isa, Panginoong Diyos, at pagpalain mo ang bawat tagapakinig. Gayon din ang mensahe ng buhay, ang aming pananalangin. At gayon din, O Diyos, na maging maganda ang panahon at gayon din ang internet na aming ginagamit sa panahon na ito. Sa pangalan ni Jesucristo, sa kasi ng inyong banal na Espiritu, ito po ang aming kahilingan. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoong Diyos. Yes, Amen sa ating Panginoon, at tayo po ay magpuri sa banal na pangalan ng ating Panginoon sa Kristo sa pagkakataon na ito. Pag-ibig na dakila, sumaamin ka nawa. Sa tahanan mo'y tugma, busogin sa biyaya. Ikaw lubhang mahabag, Jesus na magiliwin. Kaligtasan mo'y ibigin, sumapuso nga namin. Ang Espiritu'y hilatip sa damdamin, may hapis, maghari sa aming isip, nang sa iyo'y masanib. Huwag mo kaming pabayaan, sapitang kasamaan, ang banal mong kalooban, kami ay pangunahan. Kailangan namin ngayon ang lingap mong hinahon. Huwag bayaang maparol sa nagakmang linggatong. Hangad nami kabuhayan na nasa iyong dangal, at hindi masusumpungan sa sino mang kinapangalanan.
sa ating Panginoon sa himno na yan. Love divine, all love excelling. Talaga namang yan napakadakila ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kung kaya't ang pag-ibig na yan ay patuloy nga naman na dumadaloy sa bawat isa. Araw po ng Lunes ngayon, napakabilis ang panahon, di ho ba mga ka-ride on sa ating Panginoon Kristo? Dito sa Cavite ngayon ay makulimlim. Lampas na ng 9 pero makulimlim ang panahon dito. At sana nga naman itong panibagong bagyo sumunod sa Sioni ay mabilisan na lumisan na sa Pilipinas nang ito ay hindi makapaghatid ng pinsala. Hindi pa nakakaahon ang ating mga kababayan na kung saan ay nalugmok nga sa matinding nakalipas na bagyo. Pero patuloy na sila po ay atin pong isinasama sa ating panalangin. Ang ating debosyon sa araw na ito ay masusumpungan po natin sa unang Juan, kabanatang 3, talatang 11 hanggang 18. Kung meron tayong isa sa mga ma-appreciate natin sa mga panulat ni Apostol Juan ay yung matingkad sa kanya, yung pag-ibig. At itong tatalakayin natin ay isang hamon na ito ay ang pagkakasabi, mag-ibigan na tayo. Mag-ibigan na tayo. Malinaw na sinasabi ni John sa talatang 11 na kung saan ay ganito po ang kanyang pagkakasabi. Ito ang aral na narinig na ninyo simula pa. Mag-ibigan na tayo. Even in the New Testament, at isa sa pinagtutuunan ng pansin ng 10 kautusan ay merong kinalaman sa pag-ibig. Lalo na ang katuruan ni Jesus na kung saan ang 10 kautusan ay nagkaroon ng 2 pinakabuod nito. Ang ibigin ang Diyos ng buong puso, isip, lakas at kaluluwa. At gayon din ang ibigin ang kapwa gaya ng pag-ibig sa sarili. Kaya totoo naman yung sinasabi ni John, nasa simula pa, narinig na natin ang mga aralin tungkol sa pag-ibig, mag-ibigan na tayo. Ang ganda kaya na tignan ang isang komunidad o maging sa isang pamilya mismo, gayon din sa isang bansa at sa buong mundo, na tunay nga naman na nakikita na easy na sa buhay, ibinabahagi ang
kahulugan, maging ang kabuluhan, inaasahan at nagiging bunga ng pag-iibigan sa isa't isa. Kaya ho, isa sa mga inhalimbawa ni John dito sa kanyang pagtalakay, na kung saan kanyang sinabi sa talatang 12, huwag kayong tumulad kay Cain. Siya'y anak ng Diablo. Birayin niya ang kanyang description kay Cain. Siya'y anak ng Diablo. Pero meron siyang isang salita na katanungan. Bakit? Yan. Hindi naman yung tumutukoy ng isang tao na yan ay ubod ng sama. Yan ay anak ng Diablo. Kundi meron siyang bakit. Ano yung bakit sa kanyang sinabi patungkol kay Cain? Ang kanyang katwiran sapagkat masasama ang kanyang gawa. Masasama ang kanyang gawa. Ngunit matutuwid ang gawa ng kanyang kapatid. Yan ho ay konteksto ng isang family. Yan ay konteksto ng magkakasama sa loob ng tahanan. Konteksto ng magkadugo, magkapatid. Meron nga tayong mga nababalitaan na magkapatid, nagpatayan, nagkasakitan. Gayun din anak sa magulang, magulang sa anak. Dahil nga po sa hindi nakapangingibabaw ang pag-ibig na tunay sa kanila. Kaya sinasabi ni John sa talatang 13, kaya nga, mga kapatid, yan ang kanyang sinabi, huwag kayong magtaka kung kinapuputan kayo ng sanglibutan. At ang karugtong niyan sa talatang 14, nalalaman natin, lumipat na tayo sa buhay mula sa kamatayan. Sapagkat iniibig natin ang mga kapatid, ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. Ayan, may matinding paninindigan ni Apostol Juan. Totoo nga naman na sa mundong ginagalawan natin, na hindi natin control ang kapaligiran natin. Na hindi natin control ang isipan, damdamin ng iba. Lalo na kung hindi natin kakilala. Lalo na kung mga tao na kung saan ay namumuhay sa kadiliman ng sanglibutan. Kaya pinalalahanan tayo ni John na hindi maging katakataka sa bawat isa sa atin kung meron man
sa paligid natin sa sanglibutang ito na hindi tayo matanggap, na hindi tayo ma-appreciate, na hindi tayo kinikilala. Marami dyan na inggit sa atin. Marami dyan na insecure sa atin. Marami dyan na inis sa atin. Marami dyan nais tayong awayin. Marami dyan nais tayong perwisyuhin sa ating buhay. Well, yan ang daigdig, yan ang mundong kinalalagyan natin. Mundong magkakaiba ang pananaw ng bawat tao. Mundong magkakaiba ang isipan. Mundong magkakaiba ang nais. Magkakaiba, merong tinatawag nga na individual differences sa bawat isa. Pero maganda naman sinasabi ni Jen na nakapagbibigay sa atin ng compliment. Na-encourage din tayo. Sapagkat ipinapakita, ipinananariwa muli sa ating mga isipan at damdamin. Na kung saan ay lagi-lagi na atin pong maiisip, nauunawaan. Sa ating pagkalaman na kung saan ay tayo rin ay namuhay din sa panahon na kung saan ay ang sanglibutan ang siyang nananaig sa atin. But because of the love of God sa atin at gayon din sa mga kinasangkapan niya, upang tayo ay maliwanagan at naliwanagan nga tayo. Doon yung sitwasyon na kung saan nagising tayo, nakaunawa tayo, na naging daan upang sa ganon ay lalo natin nakilala ang sarili natin. At sa ating pagkilala sa ating mga sarili ay dumating sa pagkakataon na kung saan nakagagawa tayo ng kamalian. May isa rin tayo dati na nasa sanglibutan na kung saan ay meron din puot. Nagkaroon din ng gamit. Pero ipinapakita ngayon ni Jan na kung saan sinasabi na nalalaman natin lumipat na tayo sa buhay na mula sa kamatayan. Ang isang ibig sabihin ng kamatayan ay iyong konteksto, kalagayan ng pamumuhay nasa kadiliman, nasa kasalanan. Ngayon,
binago tayo ng Panginoon. And we praise the Lord for that. Amazing event, experience, encounter sa buhay natin. At doon ay nalaman natin, naging mahalaga sa atin ang pag-ibig ng Diyos. At dahil mahalaga yan at naunawaan natin ng Diyos mismo ang siyang naunang umibig sa atin. At ang kanyang pag-ibig na nasa ilalim ng kanyang katotohanan, pinalaya tayo upang mabuhay sa pag-ibig ng Diyos. At dahil diyan, nakakayanan natin na ibigin ang ating mga kapatid, ang ating mga kapwa. Kaya nga, yung sinasabi nga ni John na kung saan ay ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. And we don't want that to continuously happening sa buhay natin. Ang hirap mabuhay na walang pag-ibig. Hirap ang sitwasyon ng buhay na meron tayong kinainisan. Hirap ang sitwasyon ng buhay na meron tayong kagalit. Ang hirap ng sitwasyon ng buhay na meron tayong hindi mapatawad. Cargo di konsensya, cargo di umano ng ating mga puso't isipan at katawan. Nai-stress tayo, naguguluhan tayo, hindi tayo napapanatag. But because of the love of God and the indwelling of His Holy Spirit, and likewise being enforces by His words, while continuously remaining and abiding in Jesus Christ. Mahirap man umibig, makaride on sa Panginoon ay nagagawa natin umibig hindi dahil sa ating sarili, kundi dahil sa kumikilos sa atin na kapangyarihan at gabay ng Diyos na dumadaloy sa atin ang kanyang pag-ibig. Kaya nga patuloy po natin na aalalahanin ang sinabi ni John, sapagkat matindi ang sinabi niya sa talatang 15. Matindi ho yan. Mamamatay tao ang napupuot sa kanyang kapatid. At nalalaman ninyong ang buhay na walang hanggan ay wala sa mamamatay tao. Alam ninyo, hindi pala yun lamang talagang literal na papatay ka ng tao. Saksakin mo hanggang mamatay, barilin mo hanggang mamatay. Kundi, itong sinasabi ni John, napaka-radical. Yan lamang napupuot sa kapwa, sa kapatid. Ang ibig sabihin niyan ay ang tao ay nakagagawa na siya ng pagpatay sa kanyang kapwa, hindi man katulad yung physical na namatay, pero yung tinatawag na spiritual death,
Yung tinatawag na nagiging konsekwensya ng puot laban sa kapatid. Na nagiging wall iyan. Nagiging balakid iyan. Nagiging daan ng pagsosolihan ng kandila sa isa't isa. Nandyan pa yung pagkakataon na kung saan ang bawat isa'y isinusumpa pa. At sasabihin ay mamatay ka na sana. Sabi naman ng isa, same to you. Parang text. Kaya nga ho, napakahirap po ang sitwasyon ng buhay na ganyan. Well, ang magkaroon ng galit ay normal yan sa tao. Hindi naman obra na hindi tayo magagalit. Pero depende sa kung anong klaseng galit at gayon din kung ano yung pinatutungkulan ng galit na yan at kung saan patutungo ang galit na yan. Katulad na lamang ng galit na kung saan ay hindi makalimutan araw-araw makalipas ang 1 taon, 2 taon, 3 taon and beyond. Nandun pa rin yung galit. Hanggang sa nauuwi sa konteksto ng kapuutan. Laban sa kanyang ikinagagalit. Napakahirap ang sitwasyon na yan sapagkat sinasabi nga ni John na kung saan ang buhay na ganyan ay hindi ho makatatamasa, makatatanggap ng buhay na walang hanggan sa piling ng Panginoon. Kaya nga malinaw kay John, mga ka-ride on sa Panginoon, ayon sa talatang 16. Dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay dahil sa atin. Dapat din natin ialay ang ating buhay dahil sa ating mga kapatid. Yan ang siyang pinakokongkretong kapahayagan. Ang tunay na puso, buhay na nagmamahal, umiibig sa kapatid, sa kapwa. Katulad ni Jesus na inialay ang kanyang buhay. Bagaman napakasaklap, karumal-dumal ang ginawa sa kanya, pero nanaig pa rin ang pag-ibig sa kanya, sa kanyang puso. Nanaig pa rin ang kanyang malasakit. Nanaig pa rin ang kabutihan at kabanalan at magandang layunin niya upang mabigyan ng pagkakataon ng bawat isa na makapagbagong buhay. Ang pag-ibig na nagpapalaya sa tao. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos kinapapalooban ng katotohanan. At ang katotohanan na yan ay dumadaloy ang pag-ibig. Mula sa katotohanan, mula sa unang umibig sa atin. Kaya nga sinabi ni John doon sa talatang 17, kapag nakita ng sino man may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan,
At hindi niya ito tinutulungan paano niya masasabing siya'y umiibig sa Diyos? Totoo nga naman. Aanhin mo ang pag-ibig na mga salita. Kung hindi naman nakikita sa tunay at wagas na konkretong kapahayagan. Ang mga salitang yan ay nagsisilbing palamuti lamang ng labi. Pero kulang at walang gawa. And the best exemplary example on how to put into practice the essence and substance of love ay walang iba kundi ang ating Panginoon sa Kristo na inialay niya mismo ang kanyang buhay. In different ways, in different forms, in different situations, and in different ministries na kanyang ginampanan sa kanyang kapanahunan at magpahanggang sa ngayon ay gumagampan pa rin. Sa pamamagitan natin. Sa pamamagitan mo na nag-aalay ng buhay. Sa pamamagitan ng bawat isa na umiibig sa Diyos, sa bawat isa na mayroong panahon sa Panginoon. In spite and despite of so many things na ginagawa sa araw-araw. Napakaraming mga kababayan natin sinalanta ng nakalipas na bagyo. Nakakalungkot ang kanilang kalagayan magpahanggang sa ngayon. Napakaraming nakakaranas ng depresyon, anxieties. Maraming nawawalan ng pag-asa at maraming nagagalumihanan. Not necessarily that we go to Catanduanes, in the Bicol region or wherever. Pero in our little way of making this love a concrete one, in the nearest context ng ating buhay, meron tayong magagawa na makatulong sa mga nangangailangan. Meron tayong magagawa na kapahayagan ng ating ministeryo at misyon. Maaari tayong maglingkod sa pamagitan ng kabutihan ng ating malasakit sa iba. Pwede yung buhay natin ay maka-encourage sa bawat nangangailangan ng encouragement. At sa panahon na ito, how can we use the available technology in this time na makabuluhan, na makatutulong? Well, look at every uploaded infos, spiritual informations, biblical verses, and so on and so forth. Yeah, we can use the messenger, we can use the Twitter, the YouTube, Facebook, kung paano natin may paparating that we love our neighbors. Iba-ibang paraan, iba-ibang innovation creativities na maaari natin gawin. And let's do it. Yes, gawin natin.
Kaya nga diyan ay sinasabi nga kapag nakita ng sino man may kaya sa buhay. Pinalalahanan ng mga may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan. At hindi niya ito tinutulungan paano niya nasasabing siya'y umiibig sa Diyos. Napaka-importante yan na ministry natin. Our ministry of compassion and of mercy, a ministry of God's grace to other people na maaari natin gawin. Hindi man tayo mayaman o may kaya na labis-labis, pwede tayong makatulong. Sa abot ng ating makakaya, sa gabay at tulong ng Diyos, makapagpapalakas tayo sa iba. Kahit sa panalangin, pangungumusta, pagpapalakasan sa isa't isa. And of course, kung meron tayong maaring may pagkaloob natin. Kahit ang church sa panahon na ito affected. Kahit ang mga church workers affected. Members affected din. Lahat affected sa panahon na ito ng global pandemic. Ngayon lamang tayo ay magpamanas ng pag-ibig sa isa't isa. What a powerful tool of uplifting one another, at masasabi ng bawat isa, hindi pala ako nag-iisa sa mundong ito. Meron palang nagmamahal. Meron palang nagmamalasakit. Meron palang bukal ang kanyang puso sa pagtulong. Kaya nga yung last verse sa ating pinaka-passage, ang sabi ni John, mga anak, huwag tayong umibig sa papamagitan ng salita o wika lamang. Ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Iyan ho ang pinaka-challenge sa bawat isa sa atin sa panahon na ito. Mga anak, huwag tayong umibig sa pamamagitan ng salita o wika lamang. Ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. And I hope na-gets natin yung punto de vista ng apostol ng ating Panginoon. Mag-ibigan tayo sa isa't isa. Ipadama natin ang pag-ibig natin sa kapwa. Ipadama natin sa pamagitan ng ating pag-aalay ng buhay ang ating mga talents. Gayon din ng ating pagtulong, pagpapalakas sa kapwa natin. Lalo na sa panahon na ito, na napakahirap po ang buhay. Pero pagsamasamahin natin ang dumadaloy na pag-ibig natin sa isa't isa at pag-ibig natin sa Diyos ng buong puso, ng buong isip, ng buong lakas at buong kaluluwa, na gayon din ang pag-ibig natin sa kapwa natin gaya sa ating mga sarili. Yan ay makapangyarihan na puwersa sa atin na mananalaytay so that we can overcome this world. So that we can continuously be part of His church. Especially in the furtherance of His gospel, and of course even as we mingle and be part
of the current situations of people in this time of global pandemic. Jesus Christ, our Heavenly Father, to the persons, the power, and acts of His Holy Spirit will always be with us. Nothing to fear. Wala tayong mapag-alala. As long as we put everything and trust everything unto the Lord. And let His love overflows sa ating mga puso at buhay at gayon din sa ating camaraderie in the Christian faith. With that, my dear brothers and sisters in the Lord, we can indeed overcome this world. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu, everybody will say Amen and Amen to the Lord. Ngayon ay atin pong batiin ng mga kapatid na kung saan ay magbe-birthday po ng kanilang kaarawan sa buhay sa araw na ito. Ang kapatid na Des Sagay ng Davao City, Mindanao, at ganyan ang kapatid na Ella Galamay ng San Mateo Isabela, at ganyan ang kapatid na Michelle Tangonan, Kayasago ng Sinac, Ilocos Sur, at ang kapatid na Jemar Adepa, Sinait, Ilocos Sur, Manilin Generoso, San Mateo Isabela, at ganyan ang kapatid na Giselle Hines Peralta, ng Cabanatuan City and Nueva Ecija, ang kapatid na Bea Tangona ng Tugigaraw City, Cagayan, retired Pastor Reverend Teddy Baleros Palma ng Taytay Rizal, Minister of the United Methodist Church, Elsa Sebo from San Mateo Isabela, pero nandun sa bandang Dubai, United Arab Emirates, Grace Rodriguez de Guzman ng Malabon City, Metro Manila. And of course, to extend also our manifold greetings sa birthday ng ating kapatid na Reverend Teddy Sensio kahapon, Administrative Pastor of Diboloc Methodist Church, Diboloc, Plaridel, Misamis Occidental, Mindanao. Yes, tayo po'y manalangin sa pagkakataon na ito. Almighty and living God, maraming salamat po sa lahat po na inyong biniyayaan ng bagong buhay, panibagong taon. Ang mga natukoy, Panginoong Diyos, na mga magbe-birthday ng kanilang kaarawan sa araw na ito. At sa lahat pa, O Diyos, na birthday celebrators wherever they are in the Philippines and even beyond in the Philippines. Panginoong Diyos, dalangin po namin, pati ng mga sanggol na ipinanganak sa araw na ito. Ang iyong patuloy na pamatnugot sa bawat isa sa kanila, O Diyos, sa kanilang mga kalalagayan, sa kanilang buhay, sa kanilang mga pinagkakabalahan. Nawa, Panginoong Diyos, sa napakahalagang yugto ng kanilang buhay, sa araw na ito ng kanilang celebration ng birthday ay hindi ka po nila makalimutan. Kundi ikaw ang pinakapangunahin na kanilang naisip. At hindi sila makalimot na lumapit sa inyo at magpasalamat, magtalaga ng kanilang mga buhay. Pagpalain mo, O Diyos, ang kanilang mga pamilyang kinabibilangan. Gayon din ang kanilang mga hanap buhay, ministry, and of course, sa anumang nais nilang ma-achieve pa sa buhay na ito. At higit sa lahat, Panginoon, yung mapatibay ang kanilang pananampalataya at mapalago ng lubusan ang kanilang espiritual na pamumuhay. Marami pa, O Diyos, ang dumating na kaarawan sa kanilang buhay, Panginoon. Nalipos ng kagalakan at pagpapasalamat.
gayon din ang iyong kasaganaang ipagkakaloob sa kanila. Tagumpay sa iba't ibang larangan, sa gitna ng mga pagsubok at mga hamon. At gayon din, Panginoon, na dulutan mo sila ng maayos at malusog na pangangatawan. Lord Jesus, pagpalay mo sila ng mga sanggol na pinganak sa araw na ito. Sa poder ng kanilang mga magulang, pagpalay mo sila, Panginoong Diyos, sa kanilang paglaki nang sila makakilala sa inyo at sila magkaroon, Panginoong Diyos, ng magandang future sa mga darating na panahon. Ito ang aming panalangin sa lahat po sa kanila na magse-celebrate ng kanilang birthday sa araw na ito. In the mighty name of Jesus Christ, yan po ang aming panalangin. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Yes, amen sa Panginoon, at ating po silang batin sa pamagitan ng awit na patuloy po natin na inaawit. Yes. Mabuhay ka naw't pagpalain, masayang pusong may dalangin, sa Diyos Ama na lubhang maawain, nabigyan ka ng buhay na maningning, lumawig na waang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan sa iglesia nating minamahal. Inihiling namin pagpalain ang mga araw mo pang darating. Ingatan ka sa hirap at lagim, laging payapa ang buhay mong angkin. Lumawig na waang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan sa iglesia natin minamahal. Nagpapasalamat kami, Ama, sa pag-ibig mong walang kapara. Ang tahanan ngayon nagsasaya, ay iyong pagpalain sa tuwi-tuwi na lumawig na waang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan sa iglesia natin minamahal. Happy birthday sa inyo lahat, happy birthday sa inyo lahat. Yes, happy birthday po sa lahat ng nagse-celebrate ng birthday sa araw na ito, at marami pa hong dumarating na birthday sa inyong buhay sa mga darating na panahon. Palapakan po natin ang mga birthday celebrants sa araw na ito. Hallelujah, praise the Lord. At gayon din na i-cheer po natin ang kanilang mga pamilyang kinabibilangan. Yes, hallelujah, praise the Lord. Yes, Yahoo. Puri natin, Panginoon, at tunay nga naman na kayo po ay magbe-birthday sa panahon na ito, na kung saan ay kahit panahon po ng global pandemic, kahit makulimlim, kahit umulan, ay tuloy ang birthday ninyo. Walang makapipigil sa inyo. Just enjoy life to the fullest. And of course, sa patnugot at pamatnubay ng ating Panginoon Kristo. Yes, puri natin ang Panginoon ng Ride On Ministry. Ay patuloy po na kung saan ay nangumusta sa bawat isa sa inyo dyan, saan man kayo naroon, kumusta ang kalagayan ninyo, kumusta po ang kalusugan ninyo, at kumusta po ang inyong mga pinagdadaanan sa buhay. Yes, natutugunan bang mga pangailangan niyo sa araw-araw? Kayo ba'y talaga naman napapangiti pa rin at na magkakaroon pa rin ng
ng kapanatagan at kagalakan sa inyong mga puso. Yes, whatever the situation in this point in time, may the Lord be with you always. At ganyan tayo po dumako sa ating mga panalangin sa pagkakataon na ito. Yes, mula sa ating kapatid na Lydia Briones Malbog, yan sa bandang Sampaloc. Yes, Sampaloc, Manila City, Metro Manila. At meron siyang prayer request. Yun po ay nakita ko doon sa kanyang pinanood na isang kanta natin, Hiram sa Diyos ba yan? Na naka-upload ngayon sa Facebook. Yes, ang kanyang sinabi, nakisabay po akong kumanta. Prayer request ko po, I'm sick po. I had the pain sa buong katawan ko. Pain reliever lang po ako. No diagnosis pa po. Yes, tayo po'y manalangin sa pagkakataon na ito, pero pakaingat din tayo sa mga pain reliever, no? Kailangan pag uminom tayo ng pain reliever ay kailangan puno yung ating stomach ng pagkain. Yes, at tayo po'y manalangin sa pagkakataon na ito. Mahabagin at mapagmahal na Diyos, sama-sama po namin nilalapit ang kapatid na Lydia Briones Malbog, Panginoon, sa kanyang prayer request, O Diyos, na kung saan, Panginoon, ay kailangan po niya sa panahon na ito, O Diyos, ng inyong pakikidaupang palad sa kanyang buhay mismo, O Diyos, upang siya ay lubusan maibsan sa kanyang pinagdadaanan, Panginoon, na pain sa kanyang buong katawan. At siya, Panginoong Diyos, ay nakakaranas po ng sakit. Batid mo, O Diyos, ang kanyang sitwasyon, at kami po ay nakikisa sa kanyang prayer request. Kaya amin pong iniling, Panginoong Diyos, na personal po ninyo, nakadaupang palad ang kapatid na ito, Panginoon, at kanyang maramdaman, O Diyos, ang inyong banal na haplos sa kanya. Dumasa kami, Panginoon, at pinaniniwalaan namin na meron kang magagawa, Panginoong Diyos, sa kanya mismo. Ayon sa iyong kalooban, ayon sa iyong naisin, Panginoong Diyos, nakikiusap po kami na kung saan ay mabunot po ang pinag-uugatan ng sakit na ito na kanyang nararamdaman, Panginoon. Alisin po ninyo, O Diyos, sa kanyang katawan, O Diyos. At inyo pong palitan, Panginoon, ng lubos na kagalingan, malakas na pangangatawan, malusog na pangangatawan, O Diyos. At gayon din, Panginoon, na inyo pong ipagkaloob sa Kanya ang kapanatagan at kagalakan, Panginoong Diyos, with your continuous blessing upon her family, O Heavenly Father. Ang iyong pag-iingat, proteksyon at pagpapala sa kanila. At gayon din, Panginoong Diyos, ang kanilang mga businesses, Panginoon. Patuloy mo na pangunahan at pagpalain din, Panginoong Diyos, saan man dako. Mailayo sila, Panginoong Diyos, sa anumang sakuna at sa anumang virus, O Diyos. Kundi manatili, Panginoon, ang pamilyang ito na iyo pong binibigkis ng inyong pag-ibig, ang inyong grasya. At yan ay aming kahilingan, Panginoon. Gayon din, Panginoong Diyos, sa mga iba pa na meron pong karamdaman. Kapatid na Jerry Roberts, dyan sa bandang West Virginia, United States of America. Gayon din po aming Ama at aming Diyos, ang kapatid na Florida Estrada Gamoso, dyan sa bandang Quezon, Isabela. Ang kapatid na Alfredo Yakitin,
Salamat at siya nakalabas na sa ospital, Panginoon, diyan sa Imus City, Cavite. Ganyan kapatid ni Reverend Rodolfo Hintalian, na kung saan hospital din sa Brooks Point Provincial Hospital, Brooks Point, Palawan. Ganyan kapatid na Joel Dantes Emerito Barrientos ng Dinalupihan na Bataan. Ang kapatid na Reverend Marvin Solayo de Leon ng Manila United Methodist Church, San Luis, Pampanga. At gayon din po aming Ama at aming Diyos, ang asawa ng kapatid na Rolando Mariano na nasa Mindanao at gayon din ang kanilang anak dyan sa Novaliches, City of Caloocan, na meron din karamdaman, Panginoon. Kapatid na Lily Borromeo ng Nagilian na Isabela, gayon din ang kapatid na Evelyn Rosalia Castillo dyan sa bandang Solano, Nueva Vizcaya. Ang Diconis Noemi Sanchez Pascasio ng United Methodist Church dyan sa bandang Isabela, na meron pinagdadaanan na breast cancer, Panginoong Diyos. Ang kapatid na Nori Bibat sa bandang Cebu, gayon din po, Panginoong Diyos, ang kapatid na Vicky Angeles na nasa Ace Hospital ng Quezon City. Yoli Kako ng Valenzuela City, Metro Manila. At gayon din po, Panginoong Diyos, ang kapatid na Jaime Reyes, Karina Roman, dyan sa bandang Los Angeles, United States of America. Vinter de O'Connor at gayon din ang kanyang lolo Faustino Bong Silva ng Abukay, Bataan, Rohelin Liaban, na meron din breast cancer, Panginoon. Angelita Domingo Milanes, Panginoong Diyos. Gayon din ho, kapatid na Lali Sibedo ng Project 7 Quezon City, Merla Sembrano ng Imus City, Cavite. At gayon din, Panginoong Diyos, sila dyan sa bandang Mindanao. Baby Akira Joy Magat, Jocelyn Sagan Lisondra, Charito Grabino, Lucy Enriquez, Panginoong Diyos. Nathaniel Alsaga ng Malabon City, Metro Manila. Leti Lacandaso, O Diyos, sa bandang Marilao, Bulacan. Remy Hununa ng Sito Balanga, Bataan, nandyan sa bandang Quezon City Home Care Center. Diaconal Minister Maria Rosanes Sali Balot. At sa lahat pa, Panginoong Diyos, na meron pong pinagdadaanan na karamdaman. O aming Ama at aming Diyos, iba-iba hong karamdaman meron ng mga kapatid na ito. At sa iyo po namin, O Diyos, ipinagkakatiwala. Patuloy po kayong mahabag sa kanila. At ilakip, Panginoong Diyos, ang inyong banal na himala. Nang silang lahat, Panginoong Diyos, ay makaranas ng lubos na kagalingan, kalakasan, good health and wellness, Panginoong Diyos, at gayon din na matugunan ng kanilang mga financial need. Healing upon healing, blessing upon blessing, O Heavenly Father. And of course, with your safetyness and protection, sa pang-araw-araw nilang pamumuhay, Panginoong Diyos. Lord Jesus, patuloy na sila po ay inyo pong pangunahan at katagpuin sa araw-araw, Panginoong Diyos. At igawad mo sa kanilang pinakamainam, pinakamabuti. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas, lahat ay magsabi ng Amen. Yes, Amen sa Panginoon. Ngayon, ang latest updates ng COVID-19 sa Pilipinas, ayon sa Department of Health at gayon din sa buong mundo, ayon sa Johns Hopkins University and Medicine, meron total cases sa Pilipinas na umaabot na po ng 396,395. At sa buong mundo kasama ang Pilipinas, umabot na po ng total cases na
709,902. Kaya nga ho, ilapit natin sa pananaharapan ng Panginoon. Aming Ama at aming Diyos, patuloy po ninyo na ipadama ang inyong mahabagin na presensya, pagmamahal at grasya sa lahat po ng total cases na ito na nabanggit mula sa iba't ibang dako sa mundong ito, Panginoon, na kung saan sila ay nasa pagamutan. Ang mga iba ay nasa quarantine facilities at ang mga iba naman ay nasa tahanan, naka-quarantine. Inaarugan ang kanilang mga pamilya. At gayon din ang mga inaasahan po ninyo, Panginoong Diyos, na mga medical essential frontliners. Gayon din ho ang mga spiritual frontliners na hindi tumitigil sa pananalangin sa pangunguna ng mga church workers at pakikisa ng lahat ng mga kaanib, anumang churches sa buong mundong ito, Panginoon. Sa bawat medisina, sa bawat pagkain, pangangalaga na kanilang tinatanggap, O Diyos, magkalakip-lakip na maging daluyan ng inyong kalooban upang sila po, Panginoong Diyos, makararanas ng complete healing and recovery, good health and wellness, at gayon din na matugunan din ang kanilang mga financial need sa pang-araw-araw na pangangailangan nila. In the mighty name of Jesus Christ, yan po ang aming panalangin. Amen at amen sa Panginoong Diyos. Gayon din ho, ang total deaths sa Pilipinas ay umabot na po ng 7,539. 7,539 at sa buong mundo kasama ang Pilipinas, ang total deaths po ay pumalo na po sa 1,261,634. Unto thy hands, O Heavenly Father, we indeed commit and entrust all the bodies, spirits, and souls of every person who passed away because of the COVID-19 sa inyong pangangalaga at paghahari sa kanila dyan sa iyong kaharian, Panginoon. And of course, we also entrust the respective bereaved families, Panginoon, wherever they are. Aming Ama at aming Diyos, matanggap nila ang inyong mapagmahal at mapangalagang pag-ibig na makapagdudulot sa kanila ng kaaliwan at ibayong kalakasan. At gayon din ang pag-asa, Panginoong Diyos, na kanilang panghawakan, ang pagkabuhay na maguli at buhay na walang hanggan, at gayon din, Panginoong Diyos, na kung saan ay makararanas din sila ng katatagan ng pananampalataya at paglago ng espiritual na buhay, at matugunan din, Panginoong Diyos, ang kanilang mga pangailangan sa araw-araw. In Jesus' name we pray, amen at amen sa Panginoon. And of course, the total recoveries in the Philippines ay umabot na po ng 361,638. At sa buong mundo kasama ang Pilipinas ay umabot na po ng 35,771,051. Samahan ninyo ako sa pagpupuri, pagpapasalamat sa Panginoon sa lahat ng kanyang mga pinagaling. Aming Ama at aming Diyos, puso namin nagagalak, Panginoon, sa lahat po ng mga total recoveries sa kanilang pinagdaanan na virus, Panginoon.
Pinapanalangin po namin, Panginoong Diyos, na kung saan ay patuloy na po silang magaling at malaya na sa COVID-19. At sila'y makamamuhay, Panginoong Diyos, na walang takot, panatag, nakatalima sa inyo. At gayon din, Panginoong Diyos, na laging sumusunod sa inyong kalooban at naisin. Pagpalain niyo ang kanilang mga pamilyang kinabibilangan, Panginoong Diyos. May you always be with them in their respective lives. At gayon din ang kanilang mga buhay na haharapin, panibagong buhay, na matugunan din ang kanilang mga pangailangan. At gayon din, Panginoong Diyos, na itong panahon na kung saan nakaranas ng COVID-19 at sila nakaranas ng inyong pagpapagaling. At yan ay magsilbing lesson, kalakasan, at maging daan, Panginoong Diyos, na sila ay lalong mapalapit sa inyo. Lord Jesus, salamat po sa lahat ng inyong mga kinasangkapan. Salamat po, O Diyos, na naway marami pang gumaling mula sa mga tinamaan ng COVID-19, Panginoong Diyos. At gayon din po, Panginoon, nalalaman din po ninyo lahat po ng aming iba pang ipinagpapasalamat sa araw na ito, O Diyos. Thank you so much, Lord. Nitong buong nakaraan, buong linggo, Panginoong Diyos, na kami po'y inyong iningatan, pinagpala, naranasan namin pagsubaybay mo, pagpapalakas mo, pangunguna. Naranasan namin na kami po'y inyong ipagtagumpay. Naranasan namin, Panginoong Diyos, ang inyong pagtugon sa aming mga kahilingan. Naranasan namin, Panginoong Diyos, kung paano mo kami pinatatag sa mga pinagdaanan namin na hamon, sirkumstansya, at mga pagsubok, Panginoong Diyos. At lalo kaming naging better person na matatag, positibo ang pananaw at pag-iisip, nagpapatunay sa inyo. O aming Ama at aming Diyos, salamat po sa panibagong araw na ito ng Lunes. Pasimula ng buong linggong aming haharapin. May you be with us for the whole day and for the whole night, at gayon din sa bawat araw, Panginoon. Ang inyong pag-iingat at pagliligtas, proteksyon ay mararanasan po namin. At sa lahat ng aming mga gampanin, mga pagdidesisyon, mga haharapin namin, O Diyos, patuloy kami na nakasangguni sa inyo, na inaalam ang inyong kalooban at naisin, na sa inyo ay patuloy na nagpapagabay. Lord Jesus, alam po ninyo ang bawat personal at family request namin, O Diyos. Kilala mo kami, nalalaman mo, O Diyos, ang aming kalagayan. Sa bawat problema na pinagdadaanan, karamdaman man, paghihina, sa mga pangailangan, sa mga struggle namin, O Diyos, patuloy po na kami po'y palakasin, patatagin, palalimin. Patuloy po, Panginoong Diyos, na kami po'y matunghayan mo, na hindi nawawala ng pag-asa, kundi nagpapatuloy, O Diyos, na lumalaban sa buhay, lumalaban sa pakikibaka sa daigdig na ito, O Diyos, na patuloy na kung saan ay sumusunod sa inyo, sa inyong kalooban, sa inyong nais, at gayon din, Panginoon, nang kami ay lalong mapatatag pa at lumago sa espiritual na buhay. Lord Jesus, pagpalain mo ang kabuuan ng bansang Pilipinas sa pamumuno ng aming presidente at sa lahat ng mga nanunungkulan, sa gobyerno at gayon din sa pribada at sa mga religious institutions, churches, Panginoong Diyos, the different sectors, commissions, mga kagawaran,
At gayon din, Panginoong Diyos, sa lahat ng pangangailangan, nagikiusap po kami na patuloy po kayong mahabag sa buong bansang Pilipinas. Ang iyong pagpapagaling sa lahat sa kabuuan ng bansa. At gayon din ang aming pag-ahon sa pangkabuhayan. O Diyos, pagpalain mo ang bawat isa, Panginoong Diyos. Pagpalain mo kami bilang bansa sa kabuuan. Pagpalain lahat ng mga nawalan ng trabaho. Lahat sana, Panginoong Diyos, ay magkaroon ng hanap buhay. Lahat sana, Panginoong Diyos, ay tunay nga naman na nakakabangon sa kanilang mga pinagdadaanan. Lord Jesus, napakaraming problema ang bansang Pilipinas sa usapin ng illegal drugs, sa insurgency, sa iba't ibang mga krimen, at gayon din, Panginoong Diyos, sa katiwalian, at sa iba pang mga problema katulad na lamang sa mga kababayan namin, Panginoong Diyos, na nasunugan. Sila, O Diyos, na nakararanas magpahanggang sa ngayon dahil sa kalamidad ng lumipas na bagyo dyan sa bandang Bicol Region, Panginoong Diyos, at sa iba pang mga karatig lugar, Panginoong Diyos, tulungan mo sila nang sila'y makabangon. Sila na nawalan ng tahanan, nasiraan ng mga ari-arian, mga pananim, hanap buhay, at mga iba pa. At gayon din mga establishmento, mga roads, communication. O Diyos, aming Ama, ibangon po ninyo, Panginoon, ang aming mga kababayan. Ang mga barangay, mga bayan at lunsod, lalawigan na kung saan ay tinamaan ng husto, Panginoong Diyos, ng nagdaang kalamidad na ito. Lord Jesus Christ, bless them all. Tulungan na sila makabangon, Panginoong Diyos, at gayon din na patuloy po kayo, Panginoong Diyos, na humimok ng mga tao, NGOs at gayon din ng mga ahensya ng gobyerno, Panginoong Diyos, upang sila ay matulungan nang mabilisan, Panginoong Diyos, sa kanilang mga pinagdadaanan. Lord Jesus Christ, hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Maraming problema sa bawat bansa. Alam po ninyo, O Diyos, ang kalagayan po. Pinapanalangin po namin, Panginoong Diyos, totally within the bounds of this earthly existence na pinagkatiwala mo sa amin, Panginoong Diyos, ay huhupa nawa itong mga iba't ibang mga problema na ito. At gayon din, Panginoong Diyos, we pray for the total flattening of the curve of the global pandemic COVID-19, Panginoong Diyos. At gayon din, Panginoon, that the soonest time itong pandemyang ito, Panginoong Diyos, ay lubusan ng mawawasak, matitigil. At makapabuhay kami, O Diyos, sa panibagong yugto ng buhay. Namalaya na sa virus, Panginoong Diyos. Marapatin po ninyo, Panginoon. Lord Jesus Christ, sa inyo namin ipinagkakatiwala ito. Maging ang mga iba pang aming nakalimutan, kayo ang magpala sa kanila, Panginoong Diyos, at manguna. Itong haharapin namin na panibagong buhay simula ngayon. May you be with us, providing us the strength, the peace of mind, the joy within our hearts, and of course, the strong confidence and faith, trust, and obedience to you. At gayon din sa inyong mga salita, Panginoong Diyos, upang kami makapamuhay sa araw-araw na matagumpay, na may tapang at merong lakas, at laging nakaugnay sa inyo. The mighty name of Jesus Christ, yan po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoong Diyos. Yes, Amen sa ating Panginoon. At ngayon po ay tayo po'y dumako sa mga kapatid natin o kung saan ay ating pong matutunghayan ang kanilang mga comment, nagibahagi, and of course, Ride On Ministry is indeed extending our manifold thanksgiving gratitude, acknowledging your presence in this episode 226. Sa lahat ng inyong mga comments, sa inyong mga likes, sa inyong pag-follow sa ating page, at gayon din sa pag-share ninyo sa bawat episode.
ng Ride On na ministry from Monday to Saturday, 9 o'clock in the morning in the Philippines, and every Sunday, 10 o'clock in the morning Philippine time. We praise the Lord, and may the Lord continue to bless you, to be with you all the way sa inyong mga buhay. At patuloy na kung saan ay nagpapalakasan po tayo. Yes, patuloy na nagkakumustahan po tayo, at patuloy na tayo po ay nagpapanalangin sa isa't isa. Di ho ba yan po ay napakasaya, kaya palakpakan po natin ang Panginoon sa pagkakataon na ito. Yes! At gayon din ating pong palakpakan lahat po ng mga pinagaling ng ating Panginoong Diyos na tinamaan ng COVID-19. Yes, salamat sa Lord sa kanyang pagpapagaling at lahat po ng kanyang mga kinasangkapan. Yes! Bigyan natin ang Panginoong Diyos at ibigay po natin ang napakalakas na papuri at walhati at pasalamat sa ating Diyos na buhay. Yes! Hallelujah! Bigyan po natin ang Panginoon at gawin ang ating mga comments sa pagkakataon na ito. Yes, kapatid na parang baliktad yung pangalan. Ano po? Ni War Telid. Yes, palagay ko ito, Rowena. Yes. Ano man yung kabaliktaran ng pangalan mo, yes, mahalaga kasama ka namin sa pagkakataon na ito. Nice to meet you, sister, at saan ka man naroon sa mundong ito sa Pilipinas. Please extend my regards to your family. At patuloy kayo na pagpalain dyan, at God bless your family all the way, at palakpakan po natin sila. Yes, pili ng Panginoon. Ang kanyang comment, good morning po. Yes, maraming salamat. Gayon po lahat po sa inyo dyan. Good morning and God bless you. Stay safe and healthy. At kini mula sa ating kapatid na Tafan, kapatid na Lydia Briones Malbog dyan sa bandang Sampaloc, Manila City, Metro Manila, pero sila po ay mula sa Asingan, Pangasinan. Yes, purihan ng Panginoon, at God bless Briones Malbog family, at patuloy ka namin ipipanalangin, and may you receive, yes, the grace of God's healing. Yes, sa buhay mo, nang ikaw ay maibsan sa iyong mga sakit na nararamdaman sa panahon na ito. Yes, God bless your family, and shout out ulit dyan sa bandang Sampaloc, Manila City. Yes, Metro Manila. Palakpakan po natin sila na dyan. Briones Malbog family. Hallelujah. Praise the Lord. Ang kanyang comment ay, good morning, Bishop. Maraming salamat gayon po sa lahat po sa inyo dyan. At kumusta na yung apo mo na kung saan ay napakagaling na umawit. Napakalit na bata pa, pero meron siyang YouTube channel. Yes, please extend my regards sa kanya. At praying na siya magkaroon ng bright future someday somehow. At gayon din added comment from kapatid na Rowena Telid. Yes. Amen, Lord. Thanks for beautiful and meaningful message of song. Yes, to God be the glory and praise the Lord. Amen sa ating Panginoon Diyos. At mula sa ating kapatid na Tafan na Diconis Ruth Tumicos ng Magoong United Methodist Church, Bayan ng Linamon, Lanao del Norte, Mindanao. Yes, shout out ulit dyan sa bandang Mindanao. God bless Tumicos family, and of course your ministry and leadership to the church and community. Palakpakan po natin sila lahat dyan sa kabuuan ng Mindanao, Tumicos family. Ang kanyang comment, good morning, Bishop, Mama Jean, and everyone. May God continue to protect and guide us in our daily activities today and for the whole week. Birthdays, John Dale Barrera, Mary Joy Pagulayan, and yes, maraming salamat, at good morning din, at purihin ng Panginoong Diyos, at ang Ride On Ministry, and extend po natin ang ating birthday greetings sa natukoy na pangalan ng ating kapatid na Diconis Ruth Tumicos. Manalangin po tayo sa pagkakataon na ito. In the mighty name of Jesus Christ, kami po ay nakikisa sa birthday ng kapatid na John Dale Barrera and Mary Joy Pagulayan, Panginoon, dyan sa bandang Mindanao. Panginoong Diyos, alam niyo po na sila po, Panginoong Diyos, ay punong-puno na kagalakan sa kanilang birthday. At umasa kami, Panginoong Diyos, na sila po ay inyo pong kasamahin sa napakahalagang yugto ng kanilang buhay, Panginoon, na isineselebrate sa araw na ito. At marami pa, O Diyos, na mga taon na daratal sa kanilang buhay, Panginoong Diyos,
na punong-puno ng kanilang pagpapasalamat at patuloy na nagtatalaga ng kanilang mga buhay at patuloy, Panginoong Diyos, na sila'y nananampalataya at sumusunod sa iyong kalooban, Panginoon. Panginoong Diyos, ano man ang kanilang kalagayan sa ngayon, gayon din ang kanilang pamilya na kinabibilangan. Pagpalain mo sila, Panginoong Diyos, at gayon din sa kanilang mga aspirasyon sa buhay. Tulungan mo sila na ma-achieve. Tulungan mo sila, Panginoong Diyos, na lalong mapatatag ang kanilang pananampalataya at lumago sa kanilang espiritual na buhay. Panginoong Diyos, dulutan mo sila ng kaligayahan. Dulutan mo sila, Panginoon, ng kapanatagan, ng contentment. At gayon din, Panginoong Diyos, na kung saan ang kahalagahan ng maayos at malusog na pangatawan na iyong pong ipagkaloob sa kanila, Panginoong Diyos. In the mighty name of Jesus Christ, yan po ang aming wishes and panalangin para po sa dalawang kapatid na ito na nagse-celebrate ng kanilang birthday. At purihin po natin ang ating Panginoong Diyos at sila po ay ating pong awitan. Yes. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yes, happy birthday po sa inyong dalawa. Palakpakan po natin sila. Yes. At hindi na i-cheer po natin ang kanilang mga pamilya na kinabibilangan. Puri na ng Panginoon ni Yes, Deaconess Ruth Tumicos, please extend our regards kay kapatid na Yes, John Dale Barrera at gayon din ang kapatid na Mary Joy Pagulayan. Yes, gayon din mula sa ating kapatid na Yes, Educator Jocelyn na Makatugal Baklig, asawa ng ating Reverend Alex Baklig. Yes, yan sa bandang Yes the Living Water Methodist Church, Barangay Kabkami ng Marilao ng Maribeles, Bataan. Yes, puri ng Panginoon and shout to Louis John at please extend my regards to the whole family. God bless Baklig family. Palakpakan po natin sila lahat dyan. Yes, saludo pa isa sa kanyang comment. Good morning, Bishop Ate Jean. Thank you very much. Same to you all, Janet Gdin. Good morning sa ating lahat. Yes, thank you very much. So God be the glory. At gayon mula sa ating batid na top fan, Deaconess Ruth Tumicos, added comment. And Gaisel Hines Peralta, salamat po sa panalangin para sa my birthdays ngayong araw na ito. Aming Ama at aming Diyos, kasama din sa aming panalangin ang kapatid na Gaisel Hines dyan sa bandang Mindanao. Yes, Peralta family, Panginoong Diyos, ngayon po ay kaarawan niya. Pagpalain mo, Panginoong Diyos, ang kapatid na ito sa kanyang araw-araw na buhay. At gayon din, Panginoong Diyos, ang kanyang kalalagayan at mga pinagkakabalahan, Panginoon. Umaasa kami, O Diyos, na marami pang darating na birthday na kanyang i-celebrate with your guidance and empowerment sa kanyang buhay, Panginoong Diyos, at lalo niyang maranasan. Maalaman, Panginoong Diyos, ang kabuluhan ng buhay, ang kahulugan nito at gayon din ang magagawa nito sa kanyang sarili, sa kanyang pamilya at gayon din sa kapwa, alang-alang sa pag-ibig sa Diyos, sa kapwa at gayon din, Panginoon, na pagyayaman ng kanyang mga talento at lalo pang maging matagumpay ang kanyang buhay, na maayos din ang kanyang kalusugan at kalalagayan. In the mighty name of Jesus Christ, yan po ang aming panalangin para po sa birthday celebrant na ito, Gaisel Ines Peralta. Palakpakan po natin. Yes. I-cheer natin ang kanyang buong pamilya. Hallelujah. Praise the Lord. At please extend my regards to kapatid na Gaisel Ines Peralta, kapatid na Deaconess Ruth Tumicos. Yes, mula sa ating kapatid na Educator Jocelyn na Makatugal Baklig. Added comment, God bless us all with one emoji of heart. Napakatingkad na kulay na red. Yes, po rin ang Panginoon at salamat at gig mula sa ating kapatid na Teresita Herman. Kamusta kayo dyan sa bandang Baguio City, Benguet Province? Yes, at God bless Herman family. Pakaingat po kayo dyan. Palapakan po natin ang kabuuan ng pamilya Herman. Yes. Ang kanyang comment, good Monday morning, Bishop and family. Ingat po tayo sa maulan na panahon. God bless us all. Yes, po yun ang Panginoong Diyos with that emoji of prayer and one color red na puso at gayon din yung kumakaway na ganyan. Yes, po yun ang Panginoon. Yes. At gini mula sa ating kapatid na Brother Nehemias Orpiada, kaanib po ng Malabon Central.
United Methodist Church dyan sa Malabon City, Metro Manila. Yes, shout out all of it dyan at God bless Orpiada family. Palakpakan po natin sila dyan, Orpiada family. Yes. Ang kanyang comment, good morning and God bless Bishop. Yes, nagkalumat sa kayo po lahat po sa inyo dyan at ganyan mula sa ating kapatid na Bernalise Grace Roberts dyan sa bandang West Virginia, United States of America. Kumusta na kapatid? Kumusta ng kapatid na Jerry? Sa kanyang kalagayan, yes. At ang kanyang comment, good morning po Bishop and Mama Jean. Great news po. Nakalabas na po ulit ng hospital si Jerry kahapon po. Nakauwi na dito sa bahay and he's getting better. Hoping and praying for his quick recovery pa din po. Thanks much po, Bishop. God bless you all. Yes, puri ng Panginoong Diyos at talagang tumutugon ang ating Panginoon. At shout out to dyan sa bandang West Virginia, United States of America. God bless Robert's family and of course, the continuing healing ng ating kapatid na Jerry, ang inyong pinakamamahal na asawa. Palakpakan po natin sila na dyan. Praise the Lord at hallelujah. Maniwala ka kapatid at yung inyong mahal na asawa at makakalagpas sa kanyang pinagdaanan. Yes. At ginimala sa ating kapatid na, yes, kapatid na Merly Ginto. Yes. Ang ating kapatid na napakayaman. Yes. Mula dyan sa bandang, yes, you are from mataas na Covenant Methodist Church ng barangay Mataas na Kahoy ng General Natividad Nueva Ecija. Tama ba ako kapatid na Merly Ginto? At puri ng Panginoong Diyos and shout out to all of you dyan at God bless Ginto family and may you have more Ginto ng pananampalataya, ng kagalakan at paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Yes, palapakan natin sila lahat dyan sa General Natividad Nueva Ecija, Ginto family. Ang kanyang comment, magandang buhay po Bishop. God bless you po. Salamat po sa mga mensahe ng Panginoon ay binabahagi mo para po sa amin. Yes, puri ng Panginoong Diyos at thank you very much at gayon din patuloy po kayo na pagpalain ng Panginoon. Ingatan dyan sa inyong kinalalagyan. Yes, muna sa ating kapatid na Tessie de Guzman, kaanib po ng Bethany Methodist Church yan sa bandang Hermosa, Bataan. Yes, shout out a little bit dyan at God bless the Guzman family. Palakpakan po natin sila lahat yan. Hallelujah. Praise God. Kanyang comment, good AM Bishop Lito, Bishop Ate Jean. Yes, puri ng Panginoon. Maraming salamat. Save you all dyan. Blessed Monday. To God be the glory. Amen. Yes, amen sa Panginoong Diyos. At mag-iingat din po kayo lagi dyan. At din muna sa ating kapatid na, yes, kapatid na Rachel Laureste Ramos Balay. Yes, kumusta? Ito rin ay isang educator at binamahal na asawa ng ating DSE Reverend Patricio Pat Balay ng Banayad, Palawan District sa ilalim po ng Palawan Ministerial Conference at ganyan administrative pastor ng Living Faith Methodist Church yan sa bandang Princess of Doha, Nara, Palawan. Yes, shout out love dyan at please extend my regards to all of you at God bless Balay family. At palakpakan po natin sila lahat dyan. Yes, hallelujah. Praise the Lord. Ang kanyang comment ay Living Faith Methodist Church at patuloy po kayo na buhay na pananampalataya na Methodista na iglesia dyan at gayon din ang patuloy na buhay ang inyong mga pananampalataya sa ating Panginoon. Yes, gayon din mula sa ating kapatid na Leonie Bautista Articulo. Kaanib po ng Diparo United Methodist Church sa bandang Barangay Diparo ng City of Caloocan, Metro Manila. Yes, hello sa lahat po sa inyo dyan at God bless Articulo family. Palakpakan po natin sila lahat dyan. Yes, hallelujah. Ang kanyang comment, bless morning po Bishop Pangonan. God bless po. Yes, thank you very much at kayo po lahat po sa inyo dyan. Pakiingat kayo at God bless. Good morning. At ganyan mula sa ating kapatid na Jocelyn na Makatunggal Baklig added comment, show your love through action. Amen. Yes, palapakan natin ang Panginoon yan sa salitang yan. Hallelujah. Praise the Lord. At ulitin po natin, show your love through action. Yes.
Uli ng Panginoon, giti mula sa kapatid na Teresita Herman, added comment, Amen and Amen sa Panginoon with 3 emoji of prayer. Yes, thank you very much and Amen sa Panginoong Diyos. At giti mula sa ating kapatid na Ediboy at Tangonan. Yes, from where are you in the Philippines? Are you from Luzon, Visayas, Mindanao, or elsewhere? Yes, wherever you are, I shout a little bit dyan at please extend my regards to your family, kamag-anak, God bless Tangonan family. Yes, palapakan mo natin sila lahat dyan. Ang kanyang comment say Amen. Yes, Amen. Napaganda kanyang pangalan, Eddie Boy. Yes. At ginibula sa ating kapatid na Omainyang Torres Cruz, kaanib po ng Bethel Methodist Church yan sa Barangay Magsaysay, Dinalupian Bataan, and shout out to dyan at God bless Torres Cruz family. Palakpakan po natin sila lahat dyan. Yes. Ang kanyang comment, yes Lord, yes, yes Lord, yes Lord sa Panginoon. Yes, mula sa ating kapatid na top fan, Lay Minister Leonora Dato, yes, shout out ulit dyan sa bandang Dubai at pakiingat kayo at pagpalay ng Panginoon, yes, pagpalay ng Dato family and of course yung ministry na inyong ginagawa araw-araw, yes, lalo ng sama-samang tagabatan laban sa COVID-19 at gayon din ang inyong International Bible Study online approach at gayon din dyan sa Win Church sa bandang Dubai, yes, palakpakan po natin sila lahat dyan, hallelujah. Kanyang comment, good morning po, happy new week po, Bishop and Ate Jean. Yes, thank you very much at same to you all dyan. At gini po na sa ating kapatid na Susan Salanga. Yes, kumusta kayo dyan sa bandang City of Malabon, Metro Manila? Siya po'y kaanib ng Malabon Central United Methodist Church, Susan Salanga. God bless you all and shout out to all of you. Palakpakan po natin sila lahat dyan. Hallelujah. At ang kanyang comment ay, good morning po Bishop Tangonan. Yes, salamat sa araw na tayo ay muling ginising at binigyan ng panibagong buhay ng ating Panginoon. Yes, at sarap sa pakiramdam na sama-sama nating pinapanalangin ang ating mga kapatid na nakararanas ng sakit at kahirapan sa buhay. Keep safe and God bless you po. Yes, thank you very much and to God be the glory. And kapatid na Susan Salanga, please extend my kumari dyan. Yes, kapatid na Mirla Bautista. Yes, yes, Mirla Bautista at gayon din ang kapatid na yung Hilario family and other families at gayon din yung mga kapatid natin dyan na kung saan nireto po natin at sila pinagkatuluyan ng mga mag-asawa. Yes, Santos family, Levi and Edwin at gayon din ang kapatid na yes, Hilario, yes, at gayon din ang pamilya Sagon dyan. Uli ng Panginoong Diyos at mag-ingat po kayo at pagpalain kayo ng Panginoon dyan. At gayon mula sa ating kapatid na Carmelita Capuli, membro po ng BEPS Methodist Church dyan sa bandang BEPS Maribeles Bataan. At shout out ulit dyan at God bless Capuli family. Palakpakan po natin sila lahat dyan. Ang kanyang comment, Blessed Monday, Ride on the Ministry. Thank you very much and same to you all dyan. At dito mula sa ating kapatid na yes, Uncle Romulo Tangonan, ang bunsong kapatid ng aking ama. Yes, nandyan sa bandang Winnipeg, Manitoba, Canada. Yes, shout out ulit dyan at pakumusta sa inyong mga anak, si Romel Tangonan, si Cheryl at gayon din si Cherry at Tangonan, Visayas, Rehenilio at gayon din ang mga iba pa na Pilipinos dyan. Pakaingat kayo at pagpalain ng ating Panginoong Diyos at God bless Tangonan family sa kabuuan. Yes, palakpakan po natin sila dyan sa bandang Canada. Ang comment ay Amen at Amen sa Panginoon at please accept my regards to all of you and we miss you all dyan mga kamag-anak at puri ng Panginoon. At gayon din po sa iba pang mga comments. Thank you very much. At gayon din matatapos ang ating episode 226 kung saan ay tunay nga naman na sila po ay nakabahagi din. Bagaman sila hindi po nagkaroon ng pagkakataon na sila po ay makapagbabot ng kanilang comment. Ang kapatid na Corazon Navarro, kaanib po ng Capital Methodist Church yan sa bandang City of Balanga, Bataan. God bless Navarro family at pagpalain kayo lahat ng Panginoon dyan sa bandang kabuuan ng Bataan. Palakpakan po natin sila lahat dyan. At gini ng kapatid na Gabriel de Guzman Jr., ang isa sa mga birthday celebrant. Yung asawa niya kanina na pinalangin natin, yes, dyan sa Malabon City, Metro Manila.
Pero sila ay membro po ng Malabon North United Methodist Church. At shout out to you at God bless the Guzman family. Palakpakan po natin sila lahat dyan. Yes, ganun din po ang kapatid na at Tita Gloria Kapakungan ng Mega Church, ang Iglesia Methodist sa Pilipinas dyan sa bandang Quezon City, Metro Manila. Shout out to dyan at God bless the entirety of Kapakungan family clan. Palakpakan po natin sila lahat dyan. Yes, hallelujah. At ganyan mula sa ating kapatid na Ronel Andicoy. Yes, yan. Skani po ng Diyos sa Living Water Methodist Church, Barangay Kabgaben, Maribeles, Bataan. Kung kaya siya po ay nagtrabaho dyan sa bandang Okada, Philippines dyan sa Pasay. Shout out sa inyo lahat dyan at God bless Andicoy family. At ganyan po ang Reverend May Rose Rodriguez Tandayo ng isa sa mga lingkod ng Panginoon dyan sa bandang Kakarong Methodist Church ng Kakarong Pandibulacan, and shout out to dyan at God bless sa Rodriguez Tandayo family and of course and ministry and leadership to the church and community. Palakpakan po natin sila lahat dyan. At ganyan lang po ng mga kasama ng sa gawain na ito, mga kapatid sa Diyos, after this live streaming sa Mandako, sila naroon sa buong mundo. At patuloy na kayo pagpalain ng Panginoong Diyos, aming Ama at aming Panginoon. Pinapanalangin ko po sa inyo, Panginoong Diyos, na lahat po ng mga kapatid na ito na nakibahagi sa episode na ito, O Diyos, at maging sa mga nakalipas na mga episodes, sa mga darating pang mga episodes, Panginoon, sa lahat po ng mga nag-comments at gayon din lahat ng nakapanood, Panginoong Diyos, nakibahagi saan man sila naroon, Panginoon. Sila man, Panginoong Diyos, ay kilala ko o hindi, Panginoon. Ang mahalaga, Panginoong Diyos, sila po ay kilala mo at naaabot ng ministeryong ito, Panginoong Diyos, ang iyong banal na salita. Ang mga panalangin, Panginoong Diyos, at higit sa lahat, Panginoon, na ikaw lamang ang siyang naitataas at napaparangalan. At patuloy mo sila na pagpalain, ingatan, protektahan, ligtas, Panginoong Diyos, at patuloy na pagyamanin ang kanilang mga pananampalataya at lalo pang mapalago ang kanilang espiritual na buhay. At gayon din, Panginoong Diyos, na nagtatagumpay sila sa araw-araw sa lahat ng kanilang mga pinagkakabalahan, duties and responsibilities, ministries and missions, Panginoon, na kanilang ginagampanan, O Diyos. At patuloy, Panginoon, na sila pipagkalooban mo ng maayos at malusog na pangangatawan. In the mighty name of Jesus Christ, yan po ang aming panalangin at amen sa ating Panginoong Diyos. At ngayon po ay ating pong batiin ang ating mga kasama dyan. Sabihin natin, peace be with you. At gayon din sabihin natin, oh, I love you with the love of the Lord. At gayon din ang ating pambansang pagbati. Tas natin ang ating kanang kamay. Tignan natin eye to eye ang ating mga binabati dyan. At ilagay natin ang ating kamay, kanang kamay dyan sa tapat ng ating puso, kaliwang dibdib. At tayo po ay umukos sandali at tignan natin muli sila nang meron pong kasamang di malirip ng ating mga isip at puso na kaligayahan at tamis at sarap ng ating mga ngiti. Yes, purihin natin ang Panginoong Diyos na kung saan ay ating pong batiin sila sa pamagitan ng awit. Yes. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. O mahal kita sa Panginoon. O mahal kita sa Panginoon. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, amen sa Panginoong Diyos. At palapakan natin ang ating kasama dyan sa ating mga tahanan. At purihin natin ang Panginoong Diyos. Ngayon ay tanggapin natin ang napakasaganang pagpapala ng Diyos Ama, ang patuloy na pag-ibig, pagliligtas ng ating Panginoon Kristo, at gayon din ang patuloy na pakikipisan, tanglaw at pag-ahari ng Kanyang banal na Espiritu sumaatin lagi mula ngayon at magpakailanman. Lahat po ay magsabi ng amen at amen sa ating Panginoong Diyos. At gayon din ang Ride On Ministry, patuloy po na ipinapaalala sa atin that we continue to comply, observe the health protocols
Ayon sa IATF ng ating pamahalaan sa Pilipinas at gayon din sa inyo, sa ibang mga bansa ay meron din kayong mga health protocols na inyong isaalang-alang at isakatuparan sa inyong mga buhay sa araw-araw at gayon din sa tuwi-tuwi na. At ang Ride On the Ministry ay pansamantalang nagpapaalam po sa bawat isa sa atin at tayo po'y magkita-kita muli sa mga susunod pang mga episodes mula Lunes hanggang Sabado alas 9 ng umaga at gayon din Linggo alas 10 ng umaga. Kaya ibinabalik natin ang lahat ng papuri sa ating Panginoong Diyos sa araw na ito. Yes, and may we enjoy the whole day at gayon din ang kabuuan ng gabi na ating pagtulog at pagpapahinga at gayon din sa kinabukasan na tayo po'y magising na buhay na taglay natin ang kalakasan at nararanasan natin ang walang kupas na pagmamahal at patuloy na biyaya mula sa ating Panginoong Diyos. Kaya hallelujah at praise the Lord. Kaya po bye-bye sa bawat isa sa atin. Yes, 10:45 ang oras natin sa umagang ito. And may we enjoy the food prepared in our respective tables. Yes, purihin ang Panginoong Diyos at babay po sa bawat isa sa atin. Yes, hallelujah.